Magandang oras mga ka-Good News Daily TV, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito ang tungkol sa umuugong na balita na itong mga state witness ng DPWH, sina Bryce Hernandez at Engineer Alcantara, ay bumaliktad na daw. Meron ng recantation o pagbaliktad sa kanilang salaysay. Yung kanilang mga tinuturo noon na mga senador, ngayon ay binabawi na nila na hindi daw yun tumanggap ng pera. At pati sila mismo nagsabi na hindi daw sila nagnakaw. Paano nangyari yun? Di ba meron na silang isinuli na milyon-milyon? Pati mga luxury cars, isinuli na ni Alcantara at ni Bryce Hernandez. Meron pang Ferrari si Bryce Hernandez, sinuli niya eh. Kaya kung nagsuli sila noon, nagsauli ng pera na milyon-milyon at mga luxury cars, ibig sabihin meron silang ninakaw. Tapos ngayon sa kanilang recantation, pagbaliktad ng salaysay, sinabi nila na hindi daw sila nagnakaw. Klarong-klaro na, di ba? Saan nila kinuha yung sinuli nila na milyon-milyon na pera? Sa Alcantara, meron yatang sinuling 30 milyon eh. Si Bryce Hernandez ay ganun din. At merong mga luxury cars na sinuli si Alcantara at si Bryce Hernandez. Kaya itong kanilang pagbaliktad ngayon ay klarong-klaro na merong nag-udyok sa kanila at merong nakipag-deal. Sabi dito sa bilyonaryo ay nakipag-deal na kapag uupo daw si VP Sara at magiging presidente ay meron silang clemency o itong kanilang kaso ay mawala na. Wala palang mga utak ng mga engineer na to. State witness na nga sila. Sa pagiging state witness ay mabawasan na yung sentensya mo at baka maparol ka pa. Kaya hindi ginagamit ang mga utak eh. Ngayon, napasama sila sa tingin ng netizens. Dahil nga nung una, inamin nila, tinuro nila, at meron silang isinuling pera at mga luxury cars. Kaya doon pa lamang totoo na yun na meron silang ninakaw. Ngayon binabawi nila. Kaya anong matatawag dyan? Mga mukhang tae, di ba? Mukhang ibak. Ang mga taong ito walang kwenta. So ito ang balita courtesy sa atin ng Bilyonaryo Channel. Ating napakinggan. Brian Umanok ang tinaguriang BGC Boys na idinadawit ngayon sa flood control scandal kay VP Sara. Yan sina dating Public Works Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon kay veteran columnist Mon Tulfo, umaasa ang tatlo na mapuwet ang bise sa nilulutong impeachment case at magiging presidente sa 2028. Alam daw kasi ng mga ito na maidiin sila sa plunder, pero kapag nanalo si VP Sara, bibigyan sila ng executive clemency batay sa umano'y game plan. Okay, so yan. Ayon pala yan kay Mon Tulfo na nag-leak na balita. At well, meron akong napanood kanina na news tungkol dyan na mismo si Ping Lacson ang nagsabi na wala pa naman daw recantation na formal na sinumiti sa kanila. At ito ay parang nag-leak lamang na merong lumapit kay Bryce Hernandez at kay Alcantara. Ito yung mga engineer ng DPWH na hindi nakakaalam na nagnakaw ng paldok-paldok. Hindi lang paldok-paldok, kundi mali-malita ng mga pera. At napakaraming luxury cars niya na, the BGC Boys. Ito yung mga nagsusugal ng milyon-milyon, nagpupusta sa casino, milyon-milyon. Ang talo, hindi panalo. At pera yon ng DPWH ng gobyerno. Pera natin yun. Kaya ito ang masama kasi ito na yung huling galaw eh, huling ilbimbo na ito nitong si VP Sara na makuha yung Bryce Hernandez at Alcantara. Kapag bumaliktad yun, ay mapasama na ang tingin ng tao dito kay PBBM at sa mga tauhan ni PBBM. Lalong mapasama ang tingin ng mga tao, sinisira nila ang reputasyon ng gobyerno ni PBBM dahil babaliktad din, pero mali
Dahil nakikita na natin na itong Hernandez at Alcantara ay nag-surrender na yan ng milyon-milyon nila na pera, binalik nila, at kanilang mga luxury cars. Kaya totoo na nagnakaw sila. Ngayon binaliktad nila at sinabi nila Alcantara na hindi daw sila nagnakaw. Diyan sila nagkamali. Dapat inamin pa rin nila yan na nagnakaw sila, pero meron silang kasama. Ano na kasi, bumaliktad na sila na hindi sila nagnakaw, so ibig sabihin wala silang binigyan ng pera ng mga proponent o mga senador or congressman. Pero hindi nila pinag-isipan na nag-surrender sila, restitute sila ng pera na napakalaki. Kay kay Alcantara ang nasuli na yata niya ay 90 million na yun. At dito kay Hernandez ay 30 million. Naalala ko tuloy na 2 beses na pala na nagsauli si Alcantara ng pera at si Bryce 1 beses pa. Kaya nasa 90 million na ang nisuli ni Alcantara. Saan siya kumuha ng 90 million, di ba, kung hindi siya nagnakaw? Kaya nako, ang uso ngayon sa politika ay tapunan talaga ng dumi. Tapunan kita ng tae sa mukha mo ng dumi. At yung tinapunan ko ay siyempre magtapon din yun sa akin, kaya padumihan na. Grabe na ang Pilipinas ngayon, dapat pasukin na ni Donald Trump tong Pilipinas eh. Saka lagyan dyan ng presidente na Amerikano. Kung mga Pilipino, wala tayong mapipili eh. Di ba? Si PBBM, bumaba ang kanyang ngayon. Trust rating dahil dito sa paninira. Pero actually, ang naninira ay mas grabe, di ba? Mga kababayan, saan ba kayo papanig? Ako wala akong pinapanigan, tinitingnan ko lang kung saan yung lesser evil. Lahat yan, mga evil yan eh. Pero merong lesser, yung hindi gaano. Yung isa naman, evil talaga yun. Di ba? Ano sa palagay niyo? Bato-bato sa langit? Mga tamaan, huwag magalit. Balik tayo sa balita ng Billionaire Channel. Dagdag pa ni Tulfo, kailangan mapanatili ang Duterte alay sa Senado dahil via physical vote ang kahihinatnan ng impeachment case. Ayan. Matatandaan na una nang isinagkot ng BGC Boys sina Senators Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Ito yung tatlo, ito yung lumalapit siguro sa kay Alcantara at Bryce. Kasi malalaki ang nito eh, ang sabi noon ni Alcantara ay napakalaki ng tinanggap nitong tatlo sa ni Bryce. Ngayon binaliktad nila eh. Baka na death threat itong dalawang engineer. At hindi lang death threat, baka binayaran pa ng mas malaki. Di ba? At mga promises na magkaroon ng executive clemency, yung parang sa Saudi Arabia na mayroong executive clemency na pakawalan ka, bigla walang kasalanan. Kapag nanalo si BP Sara at nanalo itong mga alipuris niya sa 2028 election, ay naku, dapat wala ng eleksyon eh. Kung ako lang ang presidente ay ibigay ko na sa Pilipinas ang ibigay ko na ang pamamahala ng Pilipinas sa Amerika. Kasi gawin na tayo ng China eh. Kung ang manalo na presidente ay maka-China, ay talagang maagaw na tayo ng China ang Pilipinas. Kaya para hindi mangyayari yon, pasakop muna tayo sa Amerika. Estado naman tayo ng Amerika noon. Koloni tayo noon ng Amerika eh. Dapat magpa-colonize tayo muli. At hihingi tayo ng independence kapag malinaw na ang lahat. Alright, so yan ang aking reaksyon tungkol dito sa pagbaliktad, recantation daw ng mga engineer sa DPWH, Alcantara at Hernandez. Pero yan ay pinabulaanan ni Ping Lacson sa bagong balita. Sabi ni Ping Lacson, wala pa namang formal na recantation o mga papilis na sinumiti sa Senado ng dalawang engineer. Kaya hindi pa sigurado ang balitang ito, pero kumakalat na eh. Kaya may sinumpaan kasi na salaysay ang Hernandez at Alcantara eh, na hindi magsinungaling. Nagsinungaling sila eh. Kaya yung pangalawang salaysay nila ay hindi na yan pakinggan ng korte.
Sa totoo, ang unang salaysay ang pinaka-paniwalaan. At klarong-klaro naman, dahil meron nga silang sinuling sports car at paldo-paldo na pera, saan nila nakuha yun kung hindi sila nagnakaw at bakit nagsuli sila? State witness sila pero hindi kasi nangako ang gobyerno na meron silang clemency. Dapat sinabi ng gobyerno na okay, pagkatapos nito, libre na kayo lahat, makalabas na. Hindi kasi sinabi ang ganun. Pero kapag state witness ka, automatic yan na kunti na lang na taon ang isintensya sa'yo sa kulungan. Itong dalawa, wala rin palang utak Itong dalawang engineer. Bakit nila baliktarin yung salaysay? Klarong-klaro na Nagsulit na nga sila ng sports card sa pera Okay, anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Good News Daily TV? Totoo bang bumaliktad? At ano ang implikasyon itong pagbaliktad ng salaysay ng dalawang engineer? Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat. Love and peace, not war. Hanggang sa muli. Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan. Sabi niya hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzales. Panggit ng mga matataas na opisyal sa mga sinungalingan ni Senador Ping Lacson. Sunod si Pangulong Bongbong Marcos. Sinisikapan ng bilyonaryo ang kampo ng GC Boys. Pinasinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos gaya ng pagbabawal umano sa kanilang pagbanggit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang buwelta ni Lacson, hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzales. Kung ano na sinasabi niya parang ba't gusto maging counterpart? Ayaw namin magkaroon ng yaw yun. Pagdinig sa flood control. Pinasinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos dahil ang pagbabawal umano sa kanilang pagbanggit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang Billionaire News Channel na kuna ng PNP at BGC Boys. Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung miyaw-miyaw na naman sa Senado. Kung merong miyaw-miyaw sa Kongreso na kung saan ay merong nabigyan ng penalty, si Barsaga, miyaw-miyaw ng Kongreso na binagyan ng disciplinary action ng Kongreso, di ba? Hindi binigyan ng isang buwan yata na sweldo. Ngayon hindi na nagmiyaw-miyaw aw na lang Ngayon na meron na namang miyaw-miyaw na nag-apply sa Senado. Walang iba kundi si Amy Marcos, aka Dababalina Amy Marcos. Nagmiyaw-miyaw siya kapag miyaw-miyaw baka lalong bababa yung kanyang baba, di ba? Baka sobrang magiging babala. Kaya ito yung kanyang miniyaw-miyaw ni Amy Marcos na sinabi niya na itong silang Ping Lacson daw ay pinagbawalan na mabanggit ang pangalan ni PBBM, ni Pangulong Marcos sa mga hearing sa Senado, sa Blue Ribbon. Pinagbawalan daw. Kaya nagalit si Ping Lacson. Ito, mapakinggan natin, nagalit si Ping Lacson dahil sa miyaw-miyaw na naman. Itong term na miyaw-miyaw, yan yung mga taong nagsasalita ng walang kakwenta-kwenta, kaya miyaw-miyaw lang Hindi maintindihan Miyaw-miyaw nga lang Grabe naman tong mga DDS, no?
sobrang ano sila, itong mahilig silang maninira, siraan nila, hindi nila idaan sa magandang usapan at legal na proseso ang lahat, kundi nagtatapon kagad sila ng mga dumi, naninira sila ng tao na walang basihan. So ito ang balita courtesy ng 24 oras with Ping Lacson. Pinasinungalingan ni Senador Ping Lacson ang mga pahayag ni Senadora Amy Marcos gaya ng pagbabawal umano sa kanilang pagbanggit ng mga matataas na opisyal sa mga pagdinig sa flood control. Ang buwelta ni Lacson, hindi nga dumadalo si Marcos sa kanilang pagdinig. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung ano Miyaw. na sinasabi niya eh. Parang bago gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate, pero parang mayroong gusto mag-apply. Bumuwelta si Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa pahayag ni Senadora Amy Marcos na pinagbabawalan umano silang banggitin ang matataas na opisyal sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson. Sabi ni Marcos, pinuputol daw ang oras nila kapag mababanggit si dating House Speaker Martin Romualdez at mas matataas na opisyal sa ehekutibo. Unfair sa amin yun. Napaka-irresponsible, baseless at saka untruthful. Kasinungalingan. Never to sir kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez. Huwag kang magbanggit ng masikanin ng tao. Unang-una hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Ayan, so ano na rin pala si Amy Marcos, parang Bato de la Rosa na, hindi na umaattend. Kumusta na kaya si Bato ngayon, no? Ano na kayang nangyayari kay Bato? Kawawa naman yung kalbo, di ba? Baka pagsisipot yan dyan, baka payat na yun. Di ba? Kasi hindi na nakakalabas hindi na naiinita ng araw eh. Parang kayabang na lang sa lungga niya. Baka pumuti na si Bato ngayon. O baka nagkabuhok na, baka nagpa-hair transplant at hindi na makilala, di ba? Bakit ganun sobrang takot ni Bato? Wala pa nga yung ICC, nagtago na. Sobrang namang advance yung kanyang intelligence. Yung kanyang intelligence group ay baka mga ano yun eh. Baka hindi intelligence, baka hindi intelligent ha. Yung intelligence, dapat intelligent. Di baka moronic intelligent, di ba? Baka anong tawag diyan? Yung mahinang klase, sobra naman. Wala pa ngayong ICC ay kung ano-ano nang ni-report kay Bato kaya tago ng tago. Balik tayo dito kay Ping Lacson sa kanyang sagot sa mga miyaw-miyaw ni Amy Marcos. Itong si Amy Marcos pala, grabe pala ang mukha nito nung nung kabataan niya. Ang layo-layo kay Imelda, ang layo-layo kay Marcos. Kaya nga yung vlog ko na tungkol kay Amy, kung talagang anak to ni Marcos, ay napakalaki ng view eh. Nasa 300,000 views yata yun. Yung ang ama nito daw ay si Lacson. Lacson daw na baka lolo ni Ping Lacson yun. Nagpa-plastic surgery na pala to eh. Yung ilong niya ay niritoki, yung kanyang babalina dito, binawasan. Grabe pala to kababalina noon. I-search nyo nga sa Google, Amy Marcos Young. Yung bata pa siya. Makikita niyo ang itsura niyan. Kala natin ganyan maganda na yan. Eh hindi pala eh. Kung naninira siya, sisirain din siya natin. Di ba? Papakita ang totoong mukha. Hindi yan yung mukha niya eh. Tapos ang lakas-lakas niyang maninira, Grabe. Imbis na magtrabaho sa Senado, absent ng absent, tapos miyaw ng miyaw. Kaya, yan ang sinabi ni Ping Lacson. Siyempre, president ng Senate si Lacson ngayon eh. Kaya hanggang miyaw-miyaw na lang ito sila, Marcolita at ito, si Amy Marcos. Si Marcolita ngayon ay nanginginig na pala sa takot. Dahil yung babae, Sara Diskaya, ay nagsalita na ngayon na matapang na dapat hindi lang sila ang makulong, dapat din yung mga binigyan nila
At yan ang isisiwalat ngayon ni bumaliktad na si Vizcaya. Isisiwalat niya kung sino yung talagang tumanggap. Kaya pala si Marcoleta ay talagang gusto niyang maging state witness sila Vizcaya para hindi makulong at hindi ma-pressure. Ngayon na-pressure na sila Vizcaya Kaya sasabihin na nila ang totoo sa susunod na pag-ano nila sa Blue Senate, Blue Ribbon. Kaya lagot si Marcoleta diyan. Kaya Vizcaya at lalabas ang katotohanan niyan. Alright, so balik tayo sa balita. Kung may mga ebidensya raw na gustong ilabas ang senadora, tiniyak ni Lacson na bibigyan daw siya ng oras. Pero kailangan muna niyang dumalo sa pagdinig. Hininga namin ng tugon dito ang senadora, pero saka na raw niya ito sasagutin. Pumalad din si Lacson sa alegasyon ng senadora na may anyay giniling na pork pa rin sa 2026 national budget. Member siya ng BICAM. Ba't hindi yung nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Baka nire-refer niya yung mga AIS, AKAP, UPAD, MAISIS. Siya nga, noong last year, lagi siyang present sa distribution Pag wala kang moral ascendancy, huwag ka na magsalita, Tama. huwag kang pumuna. Oo. Kasi babalik sa'yo yun. Hindi lang, lalong haba yung kanyang baba, di ba? Kapag nagsinungaling, si Pinocchio, yung ilong yung umahaba Kapag nagsinungaling, si Amy Marcos naman, bawat sinungaling niya ay humaba yung baba niya. Kaya hanggang aabot yan dito Baka aabot dito yung baba niya dahil sa kasinungalingan. Miyaw-miyaw Okay, so balik tayo sa balita. Ang ganitong anyay pag-epal ng mga politiko sa pamimigay ng ayuda ang dahilan ng inilagay nilang special provision sa budget na takas ang nagbabawal nito. Hindi rin alam ni Lacson ang sinasabi ng senadora na baka magamit ang pondo para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayan, so yan na naman. Ang pondo ay gagamitin sa impeachment. Hindi naman kailangan ng pondo ang impeachment dahil mayroong impeachment committee. Nandyan ang Kongreso, nag-file ng impeachment. Hindi na yung kailangan mabayaran pa. Trabaho ng Kongreso yon at Senado. Ang layo-layo talaga. Basta lang naninira Basta lang dinudumihan ni Amy Dababalina ang Kongreso at Senado at ang gobyerno. Ano bang klaseng mga tao ito? Akala nila hindi sila nagtatrabaho sa gobyerno Kung tinatapunan nila ng dumi yung kapariho niya, Kabaro, ay kasama siya dyan na matatapunan ng dumi. Kung tumai siya dyan sa Senado, di ba? Lahat sila mga ngamoy dyan. Diyan ka tumai. Kaya yan yung kasabihan na huwag kang tumai sa bakuran mo. Kasi mga ngamoy ka. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan sa bagong miyaw-miyaw direksyon ng Senado? Walang iba kung si Amy Marcos. Maniniwala ba kayo sa mga paratang ito? Grabe, sinisiraan ng kapariyon ng senador. Grabing klaseng mga tao to. Wala nang magawang matino. Hindi nagtatrabaho. Palaaway, away ng away. Mag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat. Kita-kits tayo sa muling uploads. Hanggang sa muli. Bye-bye.